Tayo po ngayon ay dadako no, sa ating kwentong gabay at of course no, babasahin po sa atin ito ni Brother Mark. Ang pamagat ng ating kwentong gabay ay palatandaan mula sa Diyos na isinulat ni Ma'am or Sis Helen Gogna. At ito ay inspired ng Lucas 11:29. Sabi doon ni Jesus, naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit. Kwento ni Sister Helen. Isang araw, gulong-gulo ako dahil hindi maganda ang nangyari sa amin ng isa kong kaibigan. Nakaupo ako sa sahig ng aking kwarto habang umiiyak at nagdarasal. Hindi ko na kaya, Panginoon. Ginawa ko naman ang lahat para di masira ang pagkakaibigan namin. Pagkatapos kong ibuhos ang aking damdamin sa Diyos, humingi ako ng palatandaan. Kung ano man iyon, basta galing sa Kanya ay okay na sa akin. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ko sa labas ng aking bintana ang napakagandang paglubog ng araw. Nagsaboy ang kulay pink at orange sa kalangitan at napaiyak na naman ako. Naramdaman kong ipinadala ng Diyos sa akin ang kagandahang ito at sinasabi, Helen, nakikita kita. Hindi kita tinatalikuran. Ito ang palatandaang hinihintay ko. Lumuhod ako at umawit ng papuri hanggang sa lumabas ang buwan. May tiwala ako sa katotohanan na mahal ako ng lumikha ng sansinukob, ang pintor ng kalangitan. Pagnilayan natin, mula sa ngiti ng mga ekstranghero hanggang sa mababangong bulaklak, nagpapadala ang Diyos ng mga palatandaan para malaman mong nariyan siya lagi para sa inyo. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ako ng palatandaan ng iyong pag-ibig ngayon. Nais kong makita ka parati. Amen. San Pedro Damian, obispo at doktor ng simbahan, panalangin mo kami. At ito ang ating kwentong gabay. At alam mo, Brother JC, napakaganda ng ating katanungan na ano ang mga palatandaan or patunay ng pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay. Sa naibahagi ni Sister Helen sa ating kwentong gabay, nangusap at pumalinga ang ating Panginoon sa pamamagitan ng makulay na kalangitan sa takip silim. At dahil doon, nagpuri siya at nanalangin. Sa panahon natin ngayon, na puno ng nakakasilaw na ilaw at nakakapingingay, napakabihira na nating mapansin at ma-appreciate ang mga natural na kaganapan tulad ng takip silim o bukang liwayway. At sa mga simpleng bagay o kaganapang ito, may mensahe ang ating Panginoon sa atin. At alam mo, Brother JC, sa ating gospel reading ngayon habang nagninilay-nilay ako at naghahanda ng reflection sa ibabahagi ko sa social media, tinamon doon ni Jesus ang mga tao ng kanyang panahon na naghahangad ng palatandaan, ng signs or miracles. Yes. At katulad ng mga tao noon, panahon ni Jesus, madalas tayo naghahanap ng mga tanda at katiyakan. Nagdarasal tayo ng buong puso para sa particular na resulta, umaasang magbigay ng validation sa ating mga desisyon. Ngunit inuudyok tayo ni Jesus na lampasan ang mababaw na antas ng pananampalataya. Jesus challenges us to go deeper, to have faith even when things aren't crystal clear. Thank you, Brother Mark. Woo! Wonderful said. And again, salamat kay Sister Helene Gogna. Anak yan ni Sister Lalaine at Brother Arun Gogna. What a joy.